Ito yung maliliit na sibuyas. Kangkong pa rin ito ang isang to. Ito, siguradong mustasa ito. Itong isang to, yan, nagtry ako na magpabuhay. Ito ay paminta. Ayun, kinain na ng uod. Tipaklong o uod ang kumain. Hindi ko alam kung nakita. So yun, ito yung silo, ito ganda. Ito lang lipat. Itong isang to, yan, dates. Nakabuhay ako niyan. Ito mga nasa sako, maliliit na. Ito ay sako ng semento. Nag-try akong magtanim dito ng luya. So, kahapon lang yan. Yan, tatlo muna. Tatlo kasi yung available kong luya. Try ko siya dyan kasi itong lupa na ito meron na siyang rice hull, and then yung parang mabuha-buhangin galing sa tabing ilog, hinalo ko, tapos yung topsoil. Ayan, naghahanap ako ng yung maitim na kulay ng lupa, topsoil. Sila yung halo-halo. Kaya pagka hinawakan po natin to, buwaghag siya. Madali makaka-penetrate yung ugat ng ating halaman pagka buwaghag yung lupa na ating pinagtatamnan. So yun yung nagiging problema kung bakit mabagal yung paglaki ng halaman. Kadalasan hindi maka-penetrate yung kanilang mga ugat, kaya hindi sila lumalaki. Pag maganda yung kanilang root system, mabilis yung kanilang paglago. Ayun, ganun yung halaman. So eto mga yan, parang mustasa pa rin yan. So nakapaikot siya dun sa bagong garden na ginawa ko. So dito nagharang ako ng kahoy para maitaas, mayangat ng konti sa lupa yung pagtataniman, kasi dito ay dinadaanan ng tubig, bagamat hindi binabaha, pero pag malakas yung ulan umaagos yung tubig, kaya ganyan yung ginawa ko. Tinaas ko yung lupa na pagtataniman. Yan, nakapaikot sa kanya yung mustasa, kung mustasa nga yan. Yun, tapos sa kabila. Eto, nakachempo ako ng magandang topsoil. So nangolekta ako doon sa baba, sa ibaba namin doon. So dati kasi nag-uling ako doon, at naalala ko ilang taon na yung nakalilipas. So naalala ko na yun nga pala yung magandang
kuhanin na lupa. Bukod sa topsoil siya, pinag-ulingan. So may kasama siya mga uling. May kasamang uling dyan, kaya maitim. Yung iba buo pa. So yung nangingitim na yan, durog na sila. Ang plano ko sanang itanim dito yung talong. So wala pa naman akong available na binhi. So hintay-hintay muna. Pag nagkaroon, talong talaga yung plano kong itanim dito. Kasi parang maganda talaga dito yung talong. Meron pa dito. Ito, mustasa pa rin to. Ayan, mustasa pa rin yan. Yung gulong ng ano yan, gulong ng tricycle. So yun, sana hindi mapasok ng hayop, kahit manok. So marami pa akong pwedeng idagdag dito sa garden na ito, kasi malaki pa naman yung space. Pwede naman silang magkakatabi, kasi kung maalagaan natin ng maganda, maayos din silang lalaki, kasi makakuha sila ng kailangan nilang nutrients. Ano po kasi kung maibibigay natin. So marami naman akong ginagamit na organic fertilizer. Bukod sa gumagawa ako ng swamp fertilizer, yung binabad na mga balat ng gulay, balat ng prutas, pinagsasama-sama, yung balat ng saging, yung mga prutas na hindi nakain, mga gulay na hindi naluto, ayun, pwedeng ibabad doon. Tsaka yung mga dahon, etong mga sariwang dahon, pwedeng ibabad doon pag samasamahin sa timba na may tubig o drum na may tubig. Yun yung swamp fertilizer na pwedeng ipandilig dito. At yun po ay nitrogen, mayaman sa nitrogen yung may bibigay nun, kasi kung ibinabad mo ron ay mga sariwang dahon. At kung merong mga prutas, yung mga bunga, yun naman po ay potassium. So hindi lang nitrogen yung makukuha doon, pwede ring potassium. At magdadagdag din ako dito ng mga namumulaklak na halaman, gaya ng yung basil, tsaka yung isa, yung ano nga ba yun, hindi ko matandaan yung isa eh. So yun, salamat po sa panonood sa isa na namang video na ating nagawa dito sa PAO Agri TV. Salamat nga po pala sa lahat ng sumusuporta sa channel na ito, PAO Agri TV. Shoutout po sa inyong lahat, at sana po ay tuloy-tuloy na suportahan nyo ang mga ginagawa kong video. So ito, i-update natin sa mga susunod nating vlog. Salamat po. See you in my next video.